Naka-remap din yung kotse oh. Hello, anong nangyari? Tumirik yung kotse. Hello Blues Clues. Asan si Steve? So yung vlogger sir na si Red. Aba. Ang ganda guys oh. Ang tanong, paano nakarating yung tank na to dito? Dahil ang taas ng lugar na to, di ba? Ha? Anong pinakamasarap? Ako ang pinakamasarap. Iyon. Sa wakas, magagamit ulit natin ang QJ Motor SBT 650 sa kung para saan siya talaga. Kasi ngayon maglo-long ride tayo, diba? Pupunta tayo sa Maliko at gusto ko ma-experience ang Maliko ng nakamotor. Kasi nga, maliko-liko doon, diba? So ito yung mga dala natin. Dito sa box natin, lalagay natin yung drone. Meron tayong tubig at towel. Pagpapawisan tayo dun eh. So ito yung kinagandahan sa box na to. Nasa side lang. Malapit ka sa manibela. So ang kinagandahan pa sa SBT 650 is meron siyang saksakan ng charger kagad. So ganito talaga ang purpose ng motor na to, is para sa mga long ride kagaya ng gagawin natin ngayon. Dahil nga long ride, so kailangan makarating tayo dun sa destination nang hindi papagod yung katawan natin. Dahil hindi na kasya sa kabilang bahay yung mga motor, pinark ko siya dito sa tapat ko. So according sa Google Map, nasa 3 oras yung biyahe natin, no? Sa Rosales, Pangasinan tayo mag-exit and then yun, tuloy-tuloy na, no? Huli kong pagdaan sa Maliko is nung pumunta kami ng Isabela para sumali sa motor show. So nadaanan namin yung papunta sa may tangke na inabandona. So ngayon dahil sa T-Flex tayo, ano pa nga ba? Eh di magpoporak exit na naman tayo. So nag full tank na tayo dito para na sa ganun matansya din natin yung fuel consumption niya, no? Ang destination natin is 146 kilometers away. Sana sa Rosales na tayo abutan ng ano, no? Low fuel. Thank you. Ang tangkad ko. Ang taas kasi ng motor eh. And malakas yung loob ko ngayon kasi may charger yung motor. Alam mo yun, parang unlimited na yung cellphone natin. At buti ngayon, dinig na natin yung tambucho ng motor. Hindi nga lang siya ganun kaingay, pero ganun naman talaga ang kailangan natin eh. Lalo na pag long ride, ayaw natin na stress din yung tenga natin. Bago manda na yung tulay dito, pininturahan. Dahil may guhit naman yung gitna ng kalsada sa pinagsementahan, di mo na nila nilagyan ng putol-putol na guhit. Gamitin natin sa off-road yan. Ganyan ang gusto ko sa adventure bike. Bukod sa mabilis na yung motor, makakadaan ka pa ng expressway. So ang lapit na lang ng lugar. Ako ang naka-Malaysian concept yung Aerox, oh. Nakatabas pa yung tapalodo. Kabilis, di ba? Pinag-aasfalto na nila yung mga butas dito. Napansin ko lang kung ano yung mga napapansin kong sira-sira sa kalsada. Pag binalikan ko gawa na may nanonood yata ang DPWH sa akin. Pero hindi naman sa pangungutya. Kumbaga napansin ko lang. Eh yun naman talagang nakikita natin, di ba? Tulad niya, naka-asphalto. Tingnan natin dito sa may humps. So ayun, hindi pa siya naka-asphalto, no? So ganito pa siya. Pero tinambakan nila ng magrabang lupa, no? So okay na rin yan.
Siguro wala pang enough budget para ma-asfalto siya ng buo, no? O kesa nga naman butas-butas, tambakan na lang, no? Pansamantala lang yun, di ba? Kailangan natin ng long-term solution. Mukhang magbubukas na tong mini park ng Porca. Ano yun eh? On and off? Ito makikidaan lang tayo, pero daan-daan lang. Ang oras nga pala natin ngayong nandito tayo sa Porac, Pampanga is 12:32. Delay lang ng isang oras kasi chinek ko sa cellphone ko 12:23. Yung normal na speed ko lang, tignan natin kung anong oras tayo makakarating ng Maliko, dun sa pinaka-entrada niya. Kasi may tulay yun bago ka makapasok ng Maliko, di ba? Wala nang lubak-lubak. Okay, toll gate na. So wala pa akong RFID. Pero malamang sa bandang T-Flex doon ako magkaka-RFID kasi bawal pumasok doon ng walang ganon. Yun, lumabas ka agad. Galing mo. Naka-remap din yung kotse, oh. Ang alam ko sa Hyundai Accent na to is diesel siya. Ayun, may nakalagay CRDI, Common Rail Direct Injection, no? Wala, anong nangyari? Tumirik yung kotse. Kaya ba nila? Mukhang kaya naman eh. Tulungan ko sana eh. Ayun, pinatabi yung kotse. Buti dito siya tumirik, ano? Hindi doon. Kala ko overspeeding na eh. Meron din silang nakasukbit sa bewang eh, no? Parang LTO din eh, no? Siguro pang protection din sa sarili nila yan. Lalo na pag nagpapatrolya sila sa gabi, ganun. Ayun, no? Di ba? Pwede magpalagay ng card doon? Okay. Kilala pa ako ni Sir. So magpapalagay na tayo ng RFID dito para mamayang gabing pag-uwi ko, sigurado gagabihin na ako eh, para tuloy-tuloy na lang. Tapos pa-load ko na lang sa GCash nun. Okay, so after this, pasok tayo doon para makapag-RFID. Dito tayo, yan. Ma'am, bali brand new po kasi yung motor, wala pang ORCR eh. MB file. Ay, MB file? Yung resibo lang siya eh. Naka-araw pa yan. Naka-araw pa ng ba yan? Sa linggo? Ay, sa linggo. Wala pa rin siya. Oo, sir. Kailangan whiskey MB page, sir, meron. Okay. Sige. Bago pa lang po, ID number pa lang po namin. Oo nga eh. Ay, sir, MB file. Papalood mo na lang po sa kasa. Sige ma'am. Ayun lang, hindi pa pwede. Pero try natin sa T-Flex. Sa bagay, hindi ka talaga makakadaan sa toll gate nila pag hindi ka nagpalagay ng sticker eh. Ayan, nandito na tayo sa office ng T-Flex. Ayan o, installation and load here ng Orazwip. Oops, puno. Ay, dito na lang sa side para di na malayo. Sarado naman yung gate. O, diba? Baka kailangan yung papers. Dalhin ko na. Ay, kung kailan nakapag-park na doon, umalis yung kotse. So, dito yung pag-avail. Ayan. Hello, Blues Clues. Si Blues Clues to eh. Hand dandy notebook. Asan si Steve? Haba ng tenga. Bait sa tao eh, no? Siyempre, pupunasan muna natin. Di ba? Ang daling gamitin ng box. Ano kayang problema dito? Sir, kahit yun na lang po, MB file. Wala pa po, resibo pa lang po eh. Patingin na lang ang receipt. Sige, kunin ko lang po. O diba, resibo pwede na. Yun ang hirap pag brand new, no? Minsan masaya din bumili ng second hand na lang eh. May plate number niya tsaka ORCR. Papalit mo na lang yung pangalan. Yun, pasok. Your RFID is successfully installed. Angas ng SBT. Hindi siya yung sporty look. More on adventure look talaga siya. Na pang baha mode. Hindi pang baha, baha mode yung sa desert. 'Di ba sa Ilocos merong ganon? Sand dunes, 'di ba? Pero hindi ko kaya doon. Lapit natin doon yung motor. Bumaba na lang dito, sir. Apa, para hindi nakikita sa windshield. Thank you po. Successfully. 'Di ba? Ayos. Yan ang maganda sa pagmumotor. Ang daming pwedeng gawin. Eto, magpapakabit din sila oh.
Ang tanong, effective na kaya? Hindi, pass-through nga pala dito. Dahil dulo nga pala to, kalimutan ko. Ang lamig. Eto na yung toll gate, Rosales Villasis exit. Ayan o, may nakalagay Rosales Villasis. Parang may nagsabi sa akin nun sa comment section sa FB na wala naman daw Villasis exit. So ayun, meron. Although Rosales talaga siya, meron lang siyang open and close parenthesis Villasis. So parang ganun na rin yun, no? Okay, time check tayo, 1:42 PM. Kasi late lang tong plus 1 hour kasi tayo. So 1:43 na. Uy, nakaka-proud, dito tayo dadaan sa may RFID. Uy, diba? Kaso no entry info, bakit ganun? Ganda ng kurbada dito. Yung Rosales is pa left. Okay, so ilalabas na natin ang cellphone natin. Ayun, so magle-left nga tayo guys. 47 kilometers na lang. Malapit na. Oh, taas na tuloy na to. Nakakalula. Ang taas. Malamang doon tayo pupunta sa mga kabundukan dyan. Pero pinapalip niya ako. So pagdating doon sa Maliko, nung dumaan kami, mahina yung signal, no? Kaya nag-pause na ako dito. Nung last time, di ba, dumaan lang kami. Pero nung first time kong pagpunta, kasama ko si Alfred noon, hanggang doon lang kami sa may cafe nila. Pero malapit na lang yun sa may talagang tourist spot. At nakita ko talagang maganda kasi marami rin tindahan at may kapihan sa taas ng bundok. Hoy, pamilyar yung kotse ah. Nagkasabay pa kami dito. Shoutout nga pala sa mga tiga dito. Kung nadaanan ko man ang bahay ninyo, comment down below. Mga makaluma yung mga bahay dito, no? Ito po yung mga bakod na pinaglalandingan ng mga eroplano nung panahon ng Hapon. Di ba? Ginawa nilang bakod, no? Okay, so papasok tayo sa San Antonio Street. Nandito tayo sa Rizal Avenue siguro to. Nakakagigil yung tambucho nito. Gusto kong hatawin na parang wah, gumagano dapat siya. Okay, so right tayo dito. Oops, slow down lang. May yellow box and school zone. Lunes pa naman ako nag-ride. Ayun ang main road. Okay, so Rosales, Pangasinan. Magnyanyalpi muna ako dito, ha. At madalang lang akong mapadpad dito. Siyempre turista tayo. At namamasyal tayo, di ba? Eto na yon. Ngayon ko lang napansin, meron pa pala dito. Ayun, I love Rosales. Bakit hindi dyan ako nagpicture? Ay hindi, yung motor na lang pipicturean ko. Ano tayo dito eh? Tourist. Turista. Tamang pa my day lang tayo. Ultimo babae, nakikibomba. Hop. Ako, delikado itong nasa gitna ng tulay, ha. Bakit may semento? Siguro para hindi matumba yung gulong. Carme is na to. Ang ganda ng suspension ng motor na to. Sementado, di ba? Pero hindi ako nakakalago. Yun yung sasabi ko eh. Nakakadagdag sa pagod kasi yung tagtag na yan. Kaya kung ganito siya kay smooth, chill, di ba? Dami pang kambingan dito. Nakakagutom. Pero plano kong kumain sa may Maliko mismo eh. Para, di ba? Tourist tayo dun eh. Para matikman natin kung ano yung sinaserve na food doon. Pero hindi na tayo magkakape. Test na pala to. Sarap. Oo nga pala, baba na natin yung windshield. Wala na nga pala ako sa expressway. Oo, di ba? May mga resort po, ang ganda. Ayun oh.
Ayun na nga, ito yung long ride natin na pwedeng uwian eh, di ba? Unlike kapag pupunta tayo ng Mountain Province, talagang obligado doon tayo matulog. Oh, merong going to Baguio pa dito. Alternate route, wow! Ito kasing ride natin ngayon, okay lang gabihin ako. Dahil ang pinaka main purpose ng vlog today is makabisit tayo ulit sa Malico. Pero yung pinaka tourist attraction na talaga. Bukod sa pagpapa-experience sa inyo kung ano ba yung road papunta doon, like now, di ba, super enjoy yung biyahe, para malaman nyo rin kung ano yung meron ba doon, kung bakit pinapasyalan siya. Sana mapasyalan din natin yung tangke, no? Grabe yung bilis ng motor. Okay siya sa expressway, okay siya sa pang highway or national highway. Dito natin makikita yung pang zigzagan niya. Kaya naman hindi na ako naglagay ng box na malaki, para hindi ako masyado nahihirapan pag gumaganyan-ganyan. Nako, delikado naman daw. Sa bagay, school zone nga pala to. Pero dapat may ilaw yan. Sa bagay, pag gabi mukhang tinatanggal naman yan eh, no? Ang haba na ito. Palagay ko yung bundok na nakikita natin ngayon, doon tayo pupunta, no? Yun na ba yung Malico? So, gawin lang din natin ulit yung sinabi ko sa inyo, na bago ka pumunta sa mga bulubundukin, dahil common, walang signal dyan, dito pa lang sa baba, i-search mo na para ma-save na dito sa ating Google Map. Ako pa naman, wala akong offline map, nakalimutan kong mag-download, no? Pero anyway, yun na lang ang discard natin kung sakaling wala kang offline map. Maganda rin kasi naka Google Map ka para accurate yung road, di ba? Dahil na pag may road accident or traffic, ganon, nawawarningan ka niya. Pati nga yung mga sirang kalsada na sarado, alam din niya eh. Uy, Baguio, next left. Dito siguro yun, oh. Ito, papagas na ako. Kumusta kaya ang konsumo? So kung titignan mo sa mapa, 35 kilometers na lang. I-minus natin dun sa 140 plus kilometers kanina. Tignan natin kung ilang liters, no? Kalimutan kong check kung ilang liters yung kinarga natin. Full tank po, premium? Yes, sir. So yung vlogger, sir, na si Red. Opo. Maganda yung rider mo na, sir. Opo. Napanood niyo po? Oo. Okay, motor show na. Nakita na ako nagpapanood. Magkano ba? 450? 8.6 liters yung kinonsumo niya. Saan biyahe mo, sir? Maliko. Sticker ka, sir. Oo, sir. Sir, oh. Thank you, sir. Thank you rin. Ano pangalan mo, sir? Darius, sir. Okay, shoutout kay Sir Dario. Bye-bye. Uy, ang daming upuan siya. Mukhang may event kayo, ah. Dito, pag papunta kayo sa Malico nga pala, kung galing kayo ng South, kagaya ko, or Central Luzon, ingat lang kayo sa mga barriers na nilalagay nila sa kalsada. Masarap pakinggan na nagre-rev limit yung rev natin. Pag paakyat ka ng bundok, hindi mo namamalayan, yung gradually paakyat ka ng paakyat, malalaman mo lang mataas ka na pag dumungaw ka sa baba. Ang cute na ito. Ano to? Jeep? Ang galing. 3 gulong. Nakita akong arko. Anong ano yan? Nakasulat dyan, bayan ng Tayog, lalawigan ng Pangasinan. Nice. Mukhang maganda mag picture dito. Sakto pa may tindahan, oh. Ang oras ay 2:09 PM. Ba, may kabayo, oh. May town pa rin pala tayong madadaanan. Ang dami pala. Kala ko paakit na tayo. Mukhang matraffic dito, ah. May barrier sa gitna. Uy, may Guanzon Mobitech, oh.
Guanson, tindahan ng gadgets. Ayun, may Guanson na motor. Ayan na, sa Nicolas. Speed limit 60. Siguro maraming umahataw dito. May mga naka big bike mga naka classic yan parang mga sumasali sa FJ. Papalapit na tayo ng papalapit. Palaki ng palaki yung bundok at ang daming malaking humps dito. Ito pa rampa Buti pa ngayon, nakikita natin ng kagandahan niya nung pumunta kami, andito, wala akong makikita Ito pala siya kalaki. Pati yung humps dito malaki. Ano kaya yun? Patubig. Puso pa yung bilada ng palay dito ganda. Woohoo! Eto na, nakikita ko na sa cellphone ko yung mga sigsagan wala siyang arko. Pero ito yung sinasabi ko na entrada. Helmet no entry pa ito yung mga buhangin sinasabi ko. Okay, welcome to Sigsagan na guys. Eto na yon. Ngayon pa lang nakikita na natin paakit yung daan. Ganda, para tayong papunta ng Cabyang Tunnel wala lang unggoy dito. Ano kaya mga animals yung dito Ang ganda Ito yung sinasabi ko, yung adventure bike mo masarap i-banking. Diba? Hihi. May mga paalala pa. Drive safely, arrive home alive. Woo! Ayos yung SBT sa kurbada. Kasi naka met seller na rin siya na gulong. So okay naman siya, diba? Huwag mo lang papatayin yung speed mo sa mga kurbada, maliban lang kapag super tight like now. Tas tingin ka doon sa malayo, may mga rollers pala dito. Ayan Pero may landslide dito noon nung dumaan kami, kasi nga umulan. Imagine niyo, dumaan kami dito ng madaling araw, mga alas 2, alas 3 yun walang masyadong dumadaan. Ngayon alas 3, wala rin masyadong dumadaan so konti lang yung tumatawid dito. Siguro may ibang ruta papunta ng Isabela, ganun, diba? Ayan, dahil sementado yung kalsada hindi siya asfaltado, hindi madulas. Yun nga lang, pag natatapak sa guhit sa kalsada, yun, dumudulas siya. Ang ganda ng view mas ma-appreciate mo to kapag passenger ka sa sasakyan kasi pag nakaangkas ka sa motor, wala rin Ganda ng view dun dapat pala nagpicture ako dun. Woohoo! Break in yung gulong. Ganda. Masakit din sa tenga kasi ang bilis kong umakyat. Nagkakaroon ng effect sa tenga ko, yung parang sumasakay ka ng aeroplano. Eto, tamang road trip lang sila Woohoo! Sarap ng kurbadahan. So pagdating sa road quality, buo naman walang bangal-bangal kaya lang hindi ko masabi kung matagtag ba o hindi yung kalsada. Kasi yung suspension ng SBT maganda. So different experience siya kapag naka Aerox tayo, gano'n, o Sniper.
Tsaka mabigat yung motor ko eh. So iba yung pag-absorb niya ng lubak eh. Parang nag-Wigo versus LC300 ganon. Magaan yung Wigo. Ito na yung sinasabi ko na construction at may mga buhangin ng konti sa kalsada. Ayan, so mas delikado lang pag gabi dito talaga. Totally walang ilaw. Oh, tingnan mo, nagka-counterflow kaagad sila oh. Ingat lang. Amoy sunog na clutch doon ha. Huwag lang kayong overconfident dito. Lalo't ako, hindi ko master yung daan. Kung ano lang nakikita ko, yun lang ang response ko. Pero pagdating sa kurbadang ganyan, slow down tayo. Ayan ang buhangin. Nako, Diyos ko Lord oh. At malamig na yung hangin dito ah. Ayun oh, may mga buhangin. Yun ang mahirap eh no, na nabubulaga tayo sa kondisyon ng kalsada eh oh. Hindi kasi pwedeng patayin yung speed eh babagsak yung motor pag walang speed. Kita mo yung road doon oh, sa baba oh. Ayan, parang view deck. Ayun lang, may bangal doon. So dito puro segunda lang ang pagpasok natin sa kurbada. Dahil mahaba yung gear niya eh no, bago mag-shift. Yung papunta ka na sa third gear pero hindi mo may saksak kasi kurbada ulit. Ayun, ang ganda guys oh. Buti may dala akong drone ngayon. So check natin yung top view. Ito naman yung experience view, POV sa pag-ride sa Maliko. Magsaya, maganda yung kalsada no. Okay yung guhit, wala lang ilaw no. Nako, may nalaglag oh. Hanggang ngayon hindi pa tinatanggal. Nadaanan na rin namin yun eh. Mukhang total wreck kaya hindi na nila kinuha. Malamang nawalan ng preno yun. Malayong mag-overheat yung motor mo dito dahil malamig yung hangin kahit puro segunda lang tayo. Medyo mabilis lang yung approach natin ngayon kasi maliwanag. Kita mo yung daan eh oh. So ito yung nagiging cause ng landslide din dahil wala pang barrier sa baba. So ito yung landslide area nun. So tignan nyo naman diba, paano hindi magla-landslide. Talagang walang harang. Ay ano, agos talaga yan lalo pag umulan, diba? Ito yung mga nag-landslide, tinambak nila sa kabilang kalsada. Kaya may akarato lang, landslide prone area siya. Woo, ganda. Kaya dapat magpagas ka bago umakyat dito, hatawan dito eh, kasi paakyat. Ayun pa yung landslide oh. Di ba? Ayun, dyan dinala. Wow, ang ganda ng road oh. Kitang kita yung zigzag oh. Kita mo pa yung truck doon sa taas. May pagkabuskalan din pala to eh no. Bagay, kapag zigzag na ganyan, pare-pareho na lang yung itsura eh no. Ito mukhang katatapos lang ng landslide. So may tambak kasi sa kabila eh. Alam na alam eh. Woohoo, ganda. This is the
right spot para picturean ang motor. Ang ganda guys, oh. Stop lang for a moment para ma-appreciate ang kalikasan. So let's go. Uy, oh. Ayan sila. Ay, jumijingle lang pala. Kala ko tambay. Ay, ito pa. Ayos tong likuan na to, ah. Ayos, wala akong masabi. Pasyalan nyo to guys, maganda talaga siya. Puro sa kanan ko naman yung bundok. Di ba? Tsaka dito, sanayin natin mag-rear brake kapag papasok sa corner ba, kasi bigla dumulas yung gulong sa harap. Pang slow down lang naman yung purpose ng rear brake eh. Hindi naman to stop. Para ka lang nag-engine braking nun. So may nakikita na akong kabahayan dun sa taas or parang resort ganun dun banda. Okay, nasa kaliwa naman natin yung kabundukan. Dito kami nagkape ni Bro Alfred noon. Ito may military camp dito. So eto na yon, no. Wow, ang ganda ng view, oh. Kabilaan eh, no. Sabi para tayong nasa Baguio. Pati yung simoy. Aba. Ayun. Diba? Ang ganda kasi ng view eh, oh. Madaming kapihan dito. Ito yung nakikita kong white kanina. So nandun tayo sa baba. Ayun, oh, meron pa dun, oh. At alam ko pwedeng mag-camp dito. Car camping or mag-tent-tent ganon. Ayun, oh, ang ganda nun, oh. Meron pang mga parang villa na triangle yung shape. Eto, merong mini falls dito. Ayan, oh, unlimited tubig yan, oh. Di ba pwedeng maligo, fresh water. Ayan, oh. Wow. Grabe, ang taas na natin. Ang dami ng pamilya at restaurant dito, oh. May mga pine trees ba yun? May nalaglag yata. Ayan, oh, may campsite dyan. Ang galing. So may tank na logo, 200 meters daw. Ayun, oh, Honda Big Wing. Naglagay sila ng signage doon. Pwede may picture right here. Ha? Okay, kilala pala tayo. Hindi siya makapag-side stand dito. Pababa eh. Saan ba yung may tank eh? Yes mo, dyan. Dyan papasok dyan? May entrance dyan, no? Tapos dito yung parking area na. Okay. Galing ka na dyan? Opo, meron. Okay, galing na ba ako dyan? So saan ka pupunta? Ay, Papangasinan po ako. Napadaan ka lang. Okay. Sino po eh? Sa Sa Tayog. Tayug. Pabalik ka nyan. Ay, hindi. Papunta ako kasi nag-aaral po ako sa Pangasinan. Papunta pa lang. Okay. Ito. Thank you, Ano pangalan mo, sir? Nathaniel po. Nathaniel, alright. Pwede po. Sige po. Okay. Yun. Ingat ka, Park lang ako doon. Sige. Salamat. Medyo mahirap lang yung balance dito, lalo pag naka big bike ka. So mag-iingat kayo kung saan kayo magpaparada. Eto na yung entrada, oh. So tayo ngayon dito na magpa-park para malapit. Ayun yung Sherman Tank. Ayun, Sherman Tank pala yun. So pumunta kasi ako dito nang walang kaalam-alam. Gusto ko yung gano'n, yung wala kang alam. Magugulat ka na lang sa madidiscovery mo dito, diba? So ayan, nandito na tayo, diba? Lupet. Nakalimutan ko magdala ng top kasi ang lakas pala ng hangin dito, no? Mukhang may entrance dito. Ingat. Grabe to, parang nag-i-endurance lang eh. Saan niya kaya ako nakita, no?
Oh. Salamat, ingat kayo. Ayan, nakapagbayad na tayo ng ticket worth 30 pesos and 10 pesos naman para sa motor. Iniwan na natin yung helmet natin dyan. Ayan, medyo malakas lang yung hangin ngayon dito. So, pasok tayo. So, ganito yung itsura niya. Ayan, pwede rin pumasok yung sasakyan, no? Pero masyadong matarik. Dito pala yung sinasabi ni Alfred na inakit niya yung motor niya dito. Ngayon, dahil wala akong dalang cap, ayan, yung balaklava ko na lang para hindi nagugulo yung buhok, di ba? So, sinadya ko talagang boots na stitch sole para komportableng maglakad at malayo-layo ang lalakarin natin, no? Buti pagpasok dito pababa siya, so mamaya na tayo mapapagod niyan pagpabalik, no? Ang ganda dito, ang linis, walang mga kalat, para tayo nasa Burnham Park or sa Botanical Garden ng Baguio, ganon. So ayun na pala yung tank banda doon, masaya ang pumunta dito pag meron kang back ride, family, ganon. So isa ito sa bucket list natin para isama dito yung family natin. Medyo delikado lang yung daan kasi nga sigsag, no? So advisable pumunta ng maaga, huwag kayo magpapagabi. Merong museum room dito, tindahan. So ito yung Sherman tank, may mga flags pa, oh, ganda, lumang luma na talaga. Ayan, oh, hindi nga lang pwedeng lumapit na, sobrang luma niya, oh. Nice. Nawala na yung mga railings na ano niya, no? Uy, ayun yung likod ng tank. Tapos yung loob, oh, kita mo dito, oh. Wow. So yan pala yung itsura ng loob, oh. Grabe, bakal lahat eh, no? Solid, no? Sobrang luma na niyan. Pwede palang trekking dito eh, oh. Sa kaya papunta to, itong pababa na to. Ganda ng mga puno, oh, grabe. No entry, no trespassing. Ito may daan papunta doon. Dito, hanggang dito lang tayo. Yan, sarado na. Hanggang dito lang. Grabe, parang movie ng Twilight lang, oh. So, tignan nyo yung nilakaran ko papunta dito, oh. Diba, pwede. Hindi nakakahingal yung lamig at yung hangin dito. Ang ganda ng hangin. Kumbaga, ano talaga, no? Rich yung hangin, no? Pag pumasok sa baga mo. Whew! Sige po. Thank you po. Thank you. Sticker yan, boss. Oh, thank you. Thank you po. Dito siguro yung Tigasilip, oh. Ang tanong, paano nakarating yung tank na to dito? Dahil ang taas ng lugar na to, di ba? Parang gusto ko tuloy i-search kung bakit may tangke dito. So, pwede pang umakyat doon. More on, ano lang talaga siya, damuhan. And magandang background na puno. Ito, mukhang pinapalaki nila yung puno. May muhon dito, ano kaya to? So yun, kung ano lang yung view dun sa baba, yun lang din ang makikita mo dito. Dinig mo yung pagaspas ng hangin, yung mga puno. Check naman natin yung drone shot. Naghahanap ako kanina ng unggoy. Ayun, may nakakulong na unggoy dun, oh. Medyo nakakatakot lang mag-drone dito kasi malakas yung hangin, lalo't nasa mataas na lugar na tayo. Ngayon, kailangan yung drone natin is malakas yung baterya para meron siyang enough time para pagbalik. So nasa 60% battery pa lang yung drone ko, pinabalik ko na. Kasi kahit anong gawin ko, i-forward, backward ko, halos hindi na siya gumagalaw. Lakas kasi ng hangin, so pinipigilan ng hangin yung paggalaw ng drone. Kaya akala ko mawawala na naman ako ng drone. Paano nila ako nakilala? Meron. Paano mo ako nakilala? Doon ka sa Tayog kanina ba? Kanina sa Tayog? Alam mo dito ako pupunta, do? Wala naman na pong ibang pupuntahan. Thank you, ha. Ingat ka sa ride. Ano motor mo? Yung rider mo? Yun, Raider! Magkakasundo tayo dyan. Kaso hindi ko na ginagamit yung sa akin, eh. Pag-show lang, eh, no? Pwede lang lumabas dun, no? Pwede ka lumabas dun. Naka-open TV pa, oh. Check ko nga kung pwedeng dumaan dito. Parang pwede, eh. Parang pwede nga. Mahirap i-atras to, eh.
O, di ba? Pwede. Yun lang ang hirap eh, no? Pagka malaking motor. So, kailangan bawat galaw tansyado, no? Okay, let's eat. Ang almusal ko kanina, Energen drink. Isang saging, isang Yakult. Ano to? Diner's Deck pala to. Silog. Ay, dun tayo sa may, yung kanina. Yun lang, mabigat yung motor. Okay naman yung pagkain dito eh. Daming mga naka-van eh, no? Mga turista, bakasyonista. Ay, parang walang... Ay, ito. Ay, walang ulam. Ay, coffee shop lang pala to. Yari. Kaya pala wala, negative dito. Dapat doon na lang pala tayo sa diners eh, no? Duda ko, kilala ako ng mga to kaya napapatingin eh. Boss, pabigay na lang pa isa-isa na lang yan. Yon, good. Sa tangke. Good item yan. Walang show ngayon, walang show. Wala pa. Tuloy na ako ha. Hanap lang ang pagkain. Copy yan kasi to eh. Salamat, ingat. Ito, ano to? Okay, walang kumakain, bukas sarado. Nako, hindi tayo nakakain guys. Paano ba yan? Di ba meron naman dun sa baba, di ba? Alright, so kahit gutom tayo busog naman yung mata natin sa view. At buti meron tayong drone na muntik ng maligaw. Nilipat nila yung tangke. I'm not sure ha, pero sa unang beses kong nakita yung Sherman tank sa mga vlogs ng ibang vlogger is hindi naman sementado yata yung platform niya eh, no? Mukhang nilipat, no? May malaking tipak ng bato dito. Mukhang galing sa taas yun ah. Para matikman natin yung mga foods dito. May ulam kayo, ma'am? Ulam? Gusto mo, sir? Kambing? Meron ba? Meron, sir. Anong luto, ma'am? May sinampalukan, may pinapaitan, may kalderita, may kilawin kambing. Pinakamasarap? Ha? Anong pinakamasarap? Ako ang pinakamasarap. Iyon. Ano nga? Masarap. Ikaw, di ko alam eh. Ha? Kung gusto mong sabaw, sinampalukan. Sige, yun na lang. Oh. Sige, yun na lang. Sinampalukan, isa, nanay. Rice, isa. Hey! Isa lang muna. Rice, isa, dua. Dalawa na, sige. Dalawang rice. Sarap. Busog. Masarap naman pala yung kambing nila dito eh. Pwede pong pa-picture. Sige. Kasi naman ito. Sige. Saan ba kayo pupunta? Sa Rosales po, idol. Galing kaming kuyaw. Napadaan lang kayo? Okay. Nanginginig yung kamay niya, tama. Tama, yung tigapindot pa. Sige. Okay. Thank you. Ingat. Parang endurance yung nangyari eh. Nag-pause kasi ako eh. Hello. Hello po. May banner pa kayo. Hello. Picture na. Hello. Sige po. Picture po. Boss. Thank you. Thank you po. Bye-bye. So nakuha natin ng balikan, no? Expressway na tayo. So cancel na natin tong phone. Tabi na natin. At pakinggan nyo yung motor ko. Yan ang gusto kong tunog niya eh. Diba? Alam mo, ang sarap sa tenga. Yung brug 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 brug. Yun nga lang, hindi tayo nakapagpagas. So sa expressway na lang. Eto, inom muna ako ng tubig. At nag soft drinks ako dun sa tindahan eh. Dapat tubig lang eh, no?
Sarap! Yung solo mo lang, no? Sarap mamasyal. Siyempre dapat may pera at okay yung motor. Ang relax pa ng motor, sa tunog pa lang niya, oh, hindi siya na-stress. Parang hindi siya napagod, no? Let's go back to Pampanga. So maraming salamat sa mga sumama sa adventure natin sa Malico. At next time, gagawin ko na talaga Monte Maria. Hindi na natuloy. So change oil ko muna tong SBT 650 and tuloy na tayo ng Batangas, the tallest statue in the Philippines. So isusoli ko muna yung motor ni Mosing and then yun, biyahe na tayo dun. Alright, maraming salamat. Uwi na ako ng Pampanga. At kung meron kang gusto pang puntahan natin, i-comment mo lang dyan. At lahat dyan, nililista ko naman. Pa isa-isa lang. But definitely, babalik ako ng Mountain Province. Alright? Paalam muna. See you next vlog. Wait for speed.